40 years old na ngayon at kasalukuyang OFW pa rin dito sa Middle East. Isa akong single mom ng 3 kong anak. Maaga kasing nawala ang aking asawa dahil nagpakamatay ito. Kaya naman buhat nun ay naiwan sa akin ang lahat ng responsibilidad niya. Nasa 30 years old pa lang ako nang simulang magtrabaho rito. At ayaw ko man iwanan nun ang aking mga anak, ay wala naman akong choice. Sapagkat hindi ko nun alam kung paano sila bubuhayin. Mabuti na nga lang ay nandyan ang mga magulang ko para mapag-iwanan ko sa kanila. Kaya naman, magaan ang loob kong nakaalis dahil alam kong kahit wala ako sa tabi nila, ay nasa mabuti naman silang pangangalaga. Taong 2014 nang una akong magtrabaho sa ibang bansa bilang domestic helper. Mabait naman ang naging amo ko, pero may pagkakuripot lang ito. Kung tutuusin nga, ay magkano lang ang ipinapasahod niya sa akin noon sa dami ng trabaho ko sa bahay niya. Pero dahil nandoon ako at hawak niya ang passport ko, ay wala na akong nagawa pa, kundi magtiis na lang. Iniisip ko na nga lang noon ang aking mga anak na mga nagsisipag-aral. Kaya kahit naging mahirap ang sitwasyon ko sa bahay na yon, ay lakas loob kong kinaya. Sa totoo lang, ay sa 3 taon na pagtatrabaho ko sa aking amo, ay ni minsan ay hindi man lang ako binigyan nito ng day off. Sa katunayan, ay kaya lang ako nakakalabas nun ay dahil inuutusan nila ako. O di kaya ay isinasama nila ako kapag naglilibot sila. Kaya naman wala akong naging kakilala nun, kundi ang mga katulong lang din ng mga kaibigan ng aking amo. Ang kaso ay halos hindi rin kami mga magkaintindihan nito dahil nga hindi ito mga katulad kong Pilipino. Hanggang sa mabilis na lumipas ang araw at hindi ko na nga lang din namalayan pa na patapos na pala ang kontrata ko. Tinanong naman ako noon ng aking amo kung ano raw ba ang plano ko. Pero nung mga oras na yon ay wala pa akong maisagot sa kanya. Hindi naman sa ayaw kong umuwi ng Pilipinas. Kaya lang ay natatakot ba ako na baka mahirapan akong makabalik muli rito. Inopera naman ako ni Madam na baka gusto ko raw mag-renew sa kanya. Pero ang tanging naisagot ko lang dito ay titingnan ko pa kako. Ang totoo kasi niyan ay gusto ko naman sanang maghanap ng ibang trabaho doon. Yun bang, medyo may kataasan naman ang sweldo. Isa pa, ay syempre yung may day off naman sana. Para kahit papano ay makapagpahinga naman ako. Ang kaso, ay hindi ko nga lang alam kung saan ba ako mag-a-apply ng ibang trabaho. Sapagkat wala naman akong ibang kakilala. Pero mabuti na lang ay nagkataon na nakilala ko noon si Juliet habang ako ay nagtatapon ng basura sa labas ng bahay na yon. At habang hinihintay niya noon ang kanyang service na susundo raw sa kanya, ay nakipagkwentuhan muna ito sa akin. Na hindi ko alam na siya pala ang magiging susi para mabago ang buhay ko doon. Sa aming pagkwentuhan ni Juliet, ay doon na niya nabanggit na naghahanap pa raw ng cleaner ang companyng pinagtatrabahuhan niya. Nang sabihin ko naman dito na matatapos na ang kontrata ko, ay agad naman niya akong inalok na baka gusto ko raw na mag-apply sa kanila. Bigla naman akong nabuhayan nun ng loob dahil sa mga sinabi ni Juliet tungkol sa company nila. Kaya naman hiningi ko ang numero ng telepono niya. Para kako kapag natapos na ang kontrata ko, ay magpapatulong akong mag-apply sa kanya. Ibinigay naman nito ang kanyang numero at naging magka-text kami.
At katulad nga ng sabi niyang tutulungan niya ako, ay ginawa naman nito. Hanggang sa matanggap na nga rin ako sa company nila bilang cleaner. Noong mga panahon na yon ay nun ko lang yata na-enjoy ang buhay ko roon sa Middle East. Sa tagal ko na kasing nagtatrabaho doon, ay ni minsan ay hindi ko man lang nasilayan ang ganda ng lugar na yon. Napakadalang ko kasing lumabas noon, at kung lalabas man ay kasakasama ko ang aking mga amo. Kaya naman nang makapagtrabaho ako sa cleaning company na yon, ay doon na nagbago ang buhay ko. Sa katunayan, ay hindi ko nga rin inaasahan na magkakaroon pa ako roon ng nobyo. Dahil sa edad ko nung 35, ay malabo na akong may magkagusto pa sa akin. Ngunit nang aminin sa akin ng aming driver na si Hashim na gusto raw niya ako, ay hindi ko nun alam kung maniniwala ba ako. Bukod kasi sa magkaiba kami nito ng lahi, ay mas bata pa siya sa akin. Ngunit nang sabihin naman sa akin ng mga kasamahan ko doon na ganun daw talaga sila, ay wala naman akong nagawa pa, kundi hayaan na lang ito na ligawan ako. Total naman ay matagal na rin akong byuda. At isa pa ay mukha namang mabait si Yashim. Simula naman noon ay niligawan niya ako ni Yashim. At kahit bata ito sa akin, ay masasabi kong may pagkamature din itong mag-isip. Lalo na sa mga bagay-bagay doon. Maalalahanin din ito sa akin. At palagi niya akong binibilhan ng kung ano-ano. Kaya naman hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Sinagot ko si Yashim at naging kami nito. Ngunit ang relasyon namin iyon ay inilihim ko sa aking pamilya. Sapagkat alam kong hindi rin pang matagalan ang relasyon namin yon. Bukod kasi sa iba ang lahi nito, ay nakita ko rin kung gaano ito kadesperado. Lalo na nang hingin na nitong may mangyari sa aming dalawa. Akala ko nga noon ay magiging seryoso ang relasyon namin ni Yashim pagkatapos kong ibigay sa kanya ang gusto niya. Ngunit mali pala ako dahil sa umpisa lang pala yun. Habang tumatagal kasi ay mas nagiging seloso ito. At ultimong lalaking kabayan na kausap ko lang ay pinagseselosan niya. Pero kahit anong paliwanag ko sa kanya, ay hindi niya ako pinakikinggan. Hanggang sa dumating na nga kami sa puntong magkasakitang dalawa. Nang malaman naman iyon ng manager namin, ay pinaghiwalay kami nito. Pero sa sitwasyon naming dalawa, ay mahirap gawin yon. Lalo na't araw-araw kaming nagkikita nito. Dahil nga sa aming trabaho. Kaya naman nang matapos na ang kontrata ko, ay hindi na lang ako nag-renew. Bagkos ay lupipat na lang ako ng ibang employer. Sa kabutihang palad naman, ay hinire ako ng isa sa mga nililinisan ko bilang katulong na niya. At maswerte akong pumayag itong mag-leave out ako. Simula naman noon ay naging maayos ang buhay ko doon. At nagkaroon din ng maraming kaibigan. Kaibigan na kasakasama ko sa inuman. At syempre sa lakwatsahan. Sa pagbabago ng trabaho ko, ay ganun din ang naging pagbabago sa buhay ko doon. Nakipagsabayan ako sa mga kaibigan ko. Dahil nainggit ako sa kanila na halos lahat sila ay may mga jowa doon. Noong una nga ay sinabi ko pa sa sarili ko na hindi na ako makikipagrelasyon. Pero hindi ko naman akalain noon na mangongolekta pa pala ako ng mga lalaki doon. Nang ireto ko ni Jane sa kaibigan ng jowa nito na Pakistani, ay nagkamabutihan rin kami nito. Ngunit ang kaibahan nga lang noon ay
ay hindi na puso ang umiral sa akin, kundi ang pansariling pangangailangan ko na. Kaya naman nang maging magjowa kami ni Raup, ay nagpabili ko ng nagpabili dito, kapalit ng pagsisiping namin. Ngunit makalipas lang ang ilang buwan, ay naghiwalay rin kami nito. Kinailangan kasi niyang bumalik sa bansa nila dahil nagkasakit raw ang kanyang ina. Kaya sa ayaw man o sa gusto nito, ay kinailangan talaga niyang umuwi para kahit papano ay maalagaan naman daw niya ito. Hindi ko naman ito pinigilan, lalo pa nga't pamilya naman niya ang dahilan ng pagkakauwi niya. Ngunit makalipas ang isang buwan, ay hindi na ito nakabalik pa. Hanggang sa ibalita na nga niya sa akin na namatay na raw ang nanay niya, kaya't hindi na muna siya makababalik pa. Simula naman noon ay naging single ulit ako. Pero ang kapalit naman noon ay ang pagbabakasyon ko sa Pilipinas. Isang buwan ko rin noon nakasama ang aking mga anak. At masasabi kong napakaligaya ko talaga. Kahit kasi wala ako sa tabi nila, ay nakita kong napalaki sila ng maayos ng aking mga magulang. Kaya naman sulit talaga ang pagsasakripisyo ko doon sa ibang bansa. At noong mga panahong iyon, ay alam kong hindi pa ako dapat tumigil sa pagtatrabaho dahil malaki-laki pa ang gagastusin ko sa kanila. Bukod doon, ay wala pa rin naman akong ipon. Kaya naiintindihan nila kung bakit kailangan kong bumalik doon. Nangako naman ako sa kanila na habang malakas pa ako, ay gagawin ko ang lahat. Nang sa ganon, ay makatapos sila ng pag-aaral. Ayoko rin naman kasing matulad sila sa akin, na ganito lang ang naging trabaho at natapos. Mabilis na lumipas ang araw, hanggang sa matapos ang bakasyon ko sa Pilipinas. Nang bumalik naman ako ng bansang iyon, ay naubos ang ipon ko. Kung kaya't todo kayod muli ako. Magastos rin kasi ang nakatira sa labas. Kaya nga siguro nagagawang makipagnobyo ng mga kaibigan ko sa ibang lahi, para kahit papano ay may sumalo sa iba nilang gastusin doon. Kung sa sahod lang kasi namin kami aasa, ay baka mauwi lang yun lahat sa pampadala. At baka ultimo underwear namin ay hindi man lang kami makabili. Kaya naman sa bahay na inuupahan ko, ay nauso ang pakikipagnobyo sa ibang lahi. At nakakahiyaman aminin, ay isa na ako doon. Para kahit papano ay may katuwang ako sa gastusin ko. Alam kong pangit para sa mga katulad ko ang pumatol sa mga ibang lahi. Pero masisisi niyo ba kami kung kumapit na kami sa patalim dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas? Oo nga't mali ang ginagawa namin doon. Pero hindi ko yon ikinakahiya. Dahil kung tutuusin, ay pareho lang kami nangangailangan sa isa't isa. Ang mahalaga lang naman doon ay nakakaintindihan kami. Kahit pa nga magkaiba kami nito ng lahi. At syempre, wala akong tao na inaapakan. Kaya naman kahit magnobyo ako doon ng magnobyo, ay ayos lang. Basta ba pareho kami nitong masaya sa isa't isa. Bukod doon ay kahit alam naming dalawa na hanggang doon lang ang relasyon namin. Ang importante ay sa huli, hindi ako magiging talunan at luhaan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Julia.